excited? Can I see your hand, please? Wow, dapat talaga excited tayo palagi. Amen? Can I all invite you please to stand with your Bible again? Gagawin na natin traditional to, na every Friday meron tayong Bible declaration, mga anak. Because we really need to do this. For us to have a, ano tawag doon? For us to have a, I thought na tuwing Friday kailangan dali natin itong Bible natin. Amen? So sige po, tayo po magkaroon ng Bible declaration right now, as we used to do. Para po ang ating mga Biblia is mabigyan ng pansin sa ating buhay. No po? Kasi po hindi natin nabibigyan ng pansin yan. So every Friday, dadali natin to dahil ito po ang nagpabago ng buhay natin. Tama? Sabi po ng Bible, from the beginning is the Word. Ano yung kasunod? The Word is with God and the Word is? The more na binabasa mo to, the more na binibigyan mo ng panahon sa buhay mo, the more na yung Diyos nararamdaman natin sa buhay natin. Tama? And this is the reason why we have been changed. Tama? So let's have a Bible declaration once more. Come on, 1, 2, 3, go! This is my Bible. I have what it says I have. I can do what it says I can do. Today, I will be taught the Word of God. This morning, I boldly confess. My mind is alert. My mind is receptive. I am excited because I'm about to receive the incorruptible, indestructible, ever-living seed of the Word of God. And I will never be the same. Never be the same again. When I come out in this place, in Jesus' name I confess. Amen! Ayan, palakpakan natin ang Panginoon mga kapatid. Sige po, malakas ang palakpak para kay Lord. Amen, okay. So this morning po, gusto ko pong sabihin mo sa katabi mo kapatid, next Friday, hopefully, may Bible ka na. Okay. Hopefully sige po, good morning po sa atin lahat mga kapatid. It feels so good when we come back to morning service of Friday, tama? Kasi parang nawala yung momentum natin Nawala yung momentum ng every Friday, kaya salamat po sa pagdating nyo ngayong umaga. And grabe, na-miss ko po talaga yung Friday service. Tama? Sabi mo sa katabi mo, excited ka ba talaga today? Yes. Nagkakagdabulol-bulol pa kayo Okay, so this morning, I want to talk about a parable. Ito pong parable na to is tinanong sa akin one time ng isang kapatiran dito. At itinanong din to sa akin noon nung ako po'y bago pa lang na pastor. Ayan. So ngayon, nagkaroon po ako ng pagkakataon na meditate yung word, itong parable na to. Ito po'y naisip kong i-share. Actually, 3 weeks ago ko pa po gusto i-share to. Pero po, dahil may Sunday service tayo, I prepared to give you an instructional messages. But right now, I want to share to you this parable. Kasi po, ito po yung parable na nagbigay sa akin ng chance na makita yung grace ng God sa buhay natin. Tama? Alam niyo po, kamusta yung relationship mo sa Panginoon? I want to ask you. As I said earlier, as we always say, we don't have any religion here. Tama? Hindi tayo nagtuturo ng relihiyon. Ang tinuturo natin dito is relasyon sa Diyos. Ngayon, gusto ko itanong mo sa sarili mo, kamusta yung relasyon mo sa Diyos? Tama? Kamusta yung relationship natin kay God? Pwede ba tanongin mo yung katabi mo, kamusta yung relationship mo kay Lord? Amen? At ito po yung nagbigay sa akin ng chance for me to speak about this verse, itong parable na to. Kasi po itong parable na to is something na nakita ko yung grace ng God sa buhay natin. Grabe po, ano ba yung grace ng God sa buhay mo? Sino yung matatagal ng mga Christian dito na na-realize na yung buhay niya binago ng Diyos? Di ba? Minsan naiisip natin, we always says, Lord, salamat po for everything that you've given to me. Di ba? Ngayon, habang nagpapasalamat ka, kaya ka nagpapasalamat because nakita mo na yung buhay mo from darkness to light. From wickedness to righteousness. Di ba? Di ba ang ganda nun? Yung dati ang gulo-gulo ng buhay mo. Tama? Dati punong-puno ng kabuluhan. Akala mo lang maayos pero magulo. Ngayon mo lang na-realize na gulo pala noon. Tama? Akala mo yung buhay mo dati ayos-ayos
Akala mo maayos ng buhay mo. Pero nung nakilala mo si Lord, doon mo napansin na sobrang gulo pala ng buhay mo noon. Dahil yung plano ng Diyos, yung grace ng God, hindi pala natin naramdaman sa buhay natin. Tama? Amen po? So ngayong umaga, gusto kong i-realize natin sabay-sabay as I meditate to this parable. Po, gusto kong ma-realize natin lahat kung kano po kabuti ang Panginoon sa buhay natin. Amen? So I have a title of this, The Parable of the Vineyard Workers. Sige po, pakiulit nga. 1, 2, 3, go. Close your eyes and let's pray. Father in heaven, this morning, minsan pa Panginoon, maraming salamat po Lord God, and let your word be explained to your people, Panginoon. Kayo po Lord ang magsalita sa umagang ito, itago niyo lang ako sa inyong likuran. Bigyan niyo kami ng pagkakataon Lord God, na lubos namin maintindihan Lord. Yung mga bagay na ginagawa niyo sa buhay namin. Now even though hindi kami worthy of this, even though hindi kami karapat-dapat Panginoon, but you love us unconditionally and you gave your grace to each and every one of us. Father, this morning, we ask you Lord to open up once more our spiritual heart, our spiritual eyes, for us to understand your goodness and your faithfulness, your loving kindness to our lives, Panginoon. Na Panginoon, sa umaga ito, Lord God, ma-realize namin na kaya kami na dito tuwing Friday, na ginagawa namin, Panginoon, yung para sa inyo. Na nagpupursigi kami, Panginoon, na mabago ang buhay namin. Because of your grace na binibigay sa amin, Panginoon. Lord, I pray, Lord God, na yung buhay namin, yung relationship namin sa inyo, lalo pa namin mapagtibay this morning. At mabigyan namin ng pagkakataon, Lord God, na mabuhay kami. Nag-i-enjoy kami, Lord God, every day of our lives dito po sa lupa. Hindi na kailangan kami maghintay sa langit, Panginoon. Because dito pa lang, gusto na namin maramdaman ng langit, Panginoon. Salamat po, Lord God, this morning. We entrust to you everything, Holy Spirit, and let your mighty blessings be with us today. In Jesus' mighty name. And everyone will say, Amen. Okay. Now, before we read our mentions of scriptures, I would like to tell you, ano po yung parable? Kasi po ito yung unang tanong ko doon, nung ako po yung bago pa lang na Christian. Hindi ko alam yung parable. Kasi po mga kapatid, when you read the Bible, there are around 35 different parables sa Bible. When you read the four Gospels, yung book of Matthew, Mark, Luke, and John. Meron pong 35 different parables na nandyan. At ito po yung mga gusto ko ituro sa inyo yung mga parables. Simulan natin yan. Alam niyo po itong parables, ano ba yung ibig sabihin niya? Kasi po minsan, hindi natin alam talaga yung ibig sabihin niya, lalo na kung bago ka pa. Minsan nga, tagal mo na, hindi pa alam yung parable eh. So right now, discuss muna natin ano ba yung parable. A parable is a short tale that illustrates a universal truth. Sabi mo nga, universal truth. Simple story lang yan, but a universal truth. Meaning, buong mundo, yan ang katotohanan. Wala po ibang makakapagtanggi sa mga parable na yan. In order to explain the truth, Jesus' parables were stories that were cast alongside the truth. Meaning, ito yung parable na sasabihin ko sa iyo, meron kadugtong yan na katotohanan. Kung titignan niyo po sa four Gospels, laging ganyan. His parables were teaching aids. Sabi mo nga, teaching aids. And can be thought of as extended similarities or inspired comparison. Sa simpleng paliwanag po mga kapatid, a parable is earthly story with a heavenly meaning. Tama? Earthly story po yan na merong heavenly meaning. At kung mapapansin natin, when we read the four Gospels, mga kapatid, Jesus made sure that his disciples understood lahat ng parable na binibitawan niya. Kung makikita mo yan, nagbibitaw siya ng parable, pagkatapos haharapin niya yung mga disciples na kanyang tinitrain, and then later on, ipapaliwanag niya yung earthly explanation kung ano yung meaning ng parable sa kanyang sinabi. So when he was allowing his own disciples, ganun po yung ginagawa niya. Ito po yung sabi. In fact, in his public ministry, he never taught without using parables. Talagang pong lagi siyang nagsasalita ng parables kapag siya'y nasa multitude of people. At sabi nito, but afterwards, when he was alone with his disciples, he explained everything to them. Ayan. So meaning yung parable pala is medyo mahirap intindihan, pero after nun, meron ng early explanation na madaling intindihan. Simple story, sabi ko kanina. So, ang mga listeners niya is yung mga tinitrain niya ng mga disciples niya. Pero before nun, in public people, in multitude,
nagsasalita siya in parables. Bakit kaya? Bakit kaya gano'n po? Sabi po dito, pakibasa nga. Sino bang pwede magbasa? Meron ba tayo leader, please, para po makahinga lang ako ng konti. Sige po. Ayan. Palakpakan po natin ang reader. Ayan. Sige po, pakibasa po. Whoever has ears, let them hear. The disciples came to him and asked, "Why do you speak to the people in parables?" Yeah. He replied, "Because the knowledge of the secrets of the kingdom of heaven has been given to you, but not to them. Whoever has will be given more, and they will have an abundance. Whoever does not have, even what they have will be taken from them. This is why I speak to them in parables. Though seeing, they do not see. Though hearing, they do not hear or understand." Yes. So, sinimulan dito sa Matthew 30 na whoever has ears, let them hear. Meron ba ditong walang ears? Lahat tayo may ears, di ba? So, ano yung sabihin ng Panginoon dyan pag sinabi ng ganyan? The disciples came to me and asked, why do you speak to the people in parables? Kasi nga, pag nasa multitude siya, panay parables. Pero pag nandun siya sa mga disciples, na tinitrain niya is sinasabi niya yung earthly meaning. So he replied, because the knowledge of the secrets of the kingdom of heaven has been given to you, but not to them. Wow, medyo mukhang may favor doon Hindi ba nakita yun? Bakit po sinabing gano'n? Kasi po, tayo, sino po mga disciples ng Lord dito? Meron ka na kasing Holy Spirit within you. Are you with me? Kaya nga po, nung bago ka pa lang, kapag nagbabasa tayo ng Word of God, ang hirap intindihin, hindi napansin? Parang hirap basahin, ang hirap intindihin ng Biblia. Pero because you accepted the Lord Jesus Christ and established your relationship with Him, yung salita ng Diyos, madali nang maintindihan. Why? Because ang sabi ng Bible, when you accepted the Lord as your God and Savior, your body will become the temple of what? The Holy Spirit. So the Holy Spirit is teaching you one by one kung ano yung binabasa natin sa Bible. Ngayon, bakit po sinabi ni Lord na whoever has will be given more, and they will have an abundance. Whoever does not have, even what they have will be taken from them. This is why I speak to them in parables. Though seeing, they do not see. Though hearing, that do not hear and understand. Kapag po si Jesus ay nagsasalita ng parables, I want you to understand that He was not hiding the truth to anyone in sincere seeking. Hindi niya po itinatago. Kasi po yung mga interested na spiritual truths, naunawaan nila illustrations. Pero yung mga hindi interested, which is, ito yung mainly people na nakasunod kay Jesus. Hello? Yung multitude na tinuturuan niya, hindi naman talaga sila interested. Gusto lang nila makaisyoso at ang karamihang paroon, yung mga leaders na nasa church, yung mga Pharisees, yung mga Hudyo na leader doon, ang gusto lang nila is hulihin ng Panginoon sa bawat salitang kanyang binibitawan. Yun lang ang gusto nila. I-trap siya para in the end, ma-crucify talaga siya. Kaya pa ngayon, hindi nagsasalita ng something na talagang mababaw lang. Ang gusto niya malalim para sila mismo magtanong at usisahin sa kanya kung ano yung parables na yan. But wala po talagang gusto. Kasi po, kahit magsalita ako ng parables sa inyo, halimbawa ako si Jesus, halimbawa lang, at wala kayong planong maintindihan, wala kayong planong alamin kung ano yung sinasabi ko, ang nangyayari, you are just listening, but the words just coming out on the other side of your ear. Tama? Ang gusto ng Panginoon, magkaroon sila ng pagkakataon na mag-clarify sa Kanya, but no one has did that. Kaya po yung parables, while He is in the multitude, the disciples are around. So pagkatapos ng meeting na yon, sinasabi niya sa kanyang mga disciple kung ano yung meaning nun. Are you with me? Tama? Kasi they are under-trained. Tinetrain sila ni Lord. Dinidisciple sila. So yun po yung ibig sabihin dyan. And so nakikita ni Jesus kung sino yung mga hunger sa spiritual food. Ano yun? Yung Word of God. While preventing His enemies from trapping Him. Kasi po talagang gusto lang naman ng mga listener niya kapag nasa multitude siya, is-trap siya, tulihin siya sa bawat sinasabi niya. Are you with me? Kaya nga po sa verse 12, ayun may sabi sa verse 12, whoever has will be given more. Kung sino yung may gustong matuto, bibigyan pa kayo ng mas marami. And they will have an abundance. Tama? Magkakaroon ka ng abundance because you want to learn more. So whoever does not have, even what they have, will be taken
from them. The verse means we are responsible to use what we have. Kung ano yung natututunan mo, responsible ka na gamitin yan to learn at ituro sa ibang tao. Amen? Kaya nga tayo nagbabasa ng Bible. That's the reason why you're in the church. Everything na nakikita mo dyan, everything na hina-highlight mo sa Bible mo, naiintindihan mo, i-share mo sa mga tao hindi pa nakakalala kay Lord. Kasi po yung abundance ng knowledge na meron tayo, pwede natin gamitin as we wish to. Do you believe that? Pwede. Yung nalalaman mo tungkol sa karya ng Diyos, yung pagkaalam mo sa Panginoon, pwede mong i-share yan kahit kanino. As you understood that. Pero kapag hindi mo talaga naiintindihan, mahirap po. Kaya nga napaka-importante na dala mo ang Biblia mo pag nandito ka, i-highlight mo lahat ng itinuturo sa'yo kung sino may nagtuturo dito. And then, later on, when you got home, have a time to read it again and meditate. Amen po ba? Are you with me? Kaya nga pinagdadala namin kayo ng Bible, ng ballpen, para po, ng notebook, ng book notes, para po makapag-note kayo. Para po meron kang extended learning pag uwi mo sa bahay mo. Alam niyo po ba na, kung paipakita ko sa inyo yung buko nung ako bago pa lang, ganyan po kakapal yun. Panay notes yun. Ang dami pong notes doon. At hindi pa ako nasisiyahan doon. Tinigit po itong kauna-unahan kong Bible. Pakita ko sa inyo yung likod. Ayan o. Tingnan niyo po yung likod niya. Yan yung likod. Oh. Dahil puno na yung notebook ko, ayan, diyan pa rin ako nagsulat. Harap yan. Harap, ito yung likod. Ayan. Puno po ng notes yan. Nakataya? Bible yan. Pero talaga kung may notes yan sa likod, ito yung sulatan. Nasabi ng iba, ang dumi mo ng Bible mo, dapat yan, nagagaan mo yan. So dapat kung bubuksunin, ilagay mo lang doon sa kama. Ilagay ang ulo. Kasi sabi ni Pastor, isa ulo. Kaya kung matutulog ka, so, Bible po, kailangan mag-notes. I-highlight mo. May mga highlights yan. Why? Because you want to learn. Tama? Ano diba? Yan po yung kaunang-unang kong Bible. Yan ang tell you mga kapatid. Kapag ikaw nag-notes, dumadami yung kaalaman mo. Dumadami yung kaalaman mo. Hindi yung nagpupunta ka rito, hindi mo dala Bible mo. May Bible ka na, pero nasa bahay mo lang. Tama? Hindi mo natin mararamdaman ng Panginoon, hindi natin malalaman yung plano niya kapag po hindi natin binigyan ng pagkakataon na talagang matuto. Okay? So, ang plano lang nila is matrap ang Panginoon, yung mga hearer niya. Kaya most of the time, sa four gospel, He spoke always through parables. Nakuha niyo po ba ibig sabihin ng parables? Nakuha niyo na. So, okay. So, dahil we will talk about one of the parable from the Bible itself, tandaan po natin, a parable is a simple story used to illustrate a normal or moral lesson. Yan lang po yung gusto natin sabihin tungkol sa parable. So dahil ready na tayo, are you ready to hear the parable that we have this morning? So basahin po natin yung parable, how Jesus explained it to His disciples, okay? So buksan po natin, basahin natin. Ayun po yung parables, pakibasa nga again now. For the kingdom of heaven is like the landowner who... Okay. See, He started it in saying, for the kingdom of heaven. Sabi nyo nga, for the kingdom of heaven. So here, in this parable sa ating pag-uusapan, there is something here na according sa kingdom of heaven. Are you with me? Nagsimula siya sa word na for the kingdom of heaven is life. Meaning itong parable na to, there is something there na kailangan natin maunawaan. Sige na, pakabasa ulit. For the kingdom of heaven is like the landowner who went out early one morning to hire workers for his vineyard. Now when he had agreed with the laborers for a denarius a day, he sent them into a vineyard. At 9 o'clock in the morning, he was passing through the marketplace and saw some people standing around doing nothing. So he hired them, telling them he would pay them whatever was right at the end of the day. Okay, so dito po, titingnan natin mabuti ito, ano po? Tingnan muna natin ito bago tayo mag-move on sa ibang word pa. Tingnan natin mabuti. Sabi ko kanina, for the kingdom of heaven is like the landowner who went out early one morning to hire workers for his vineyard. I want you to understand mga kapatid, na yung tinatawag dyan na landowner is ang Lord, ang Panginoon. At yung vineyard workers is ikaw at ako. Amen po? Kaya nga sa parable, hindi natin basahin yung parable, ito yung paliwanag ng parable na yan. So gusto ko po maintindihan, yung landowner na sinasabi dito, in yung vineyard workers, yung laborers, ikaw as ako.
Amen? Ang land owner ng Panginoon. Kaya sabi niya rito, now when he had agreed with the laborers for denarius a day, he sent them into his vineyard. The Lord is looking for someone. The landowner is looking for some laborers in his vineyard. At dahil nag-agree sila for denarius a day, he sent them to his vineyard. Are you getting it? At 9 o'clock in the morning, he was passing through the marketplace and saw some people standing around doing nothing. So he hired them, telling them he will point them whatever was right in the end of the day. Now, I want you to understand first, yung po mga panahon na yon, no po, ang timing po, ang reckoning time ng mga Hudyo, ng mga time na yon, is nagsisimula po from 6 a.m. until 6 p.m. We call it a day. After ng 6 p.m., that is another day. Are you with me? Nasundan niyo po, ganun po yung reckoning ng time nila. Ibang-iba sa time natin ngayon. Kasi tayo, pag alas 12 ng gabi, pag 12:01 na, another day. Tama? Ngayon, sa kanila po, pag nag-6:01, mamayang gabi, anong date niya? 22, 23 na sa kanila. Mamayang gabi na 6:01. So dito po makikita natin, at 9 o'clock in the morning. Meaning, yung una niyang mga hinard is 6 o'clock nandoon na sa vineyard. Hello? So after 3 hours, nagpunta siya ulit sa market kasi 9 o'clock na ng morning, nagpunta ulit siya roon, passing through the marketplace, he saw some people standing around doing nothing. So anong ginawa niya? So he hired them, telling them he would pay them whatever was right in the end of the day, which is 6 p.m. Are you with me? So 9 p.m. na to. Yung iba, 6 o'clock in the morning, nandoon na, they agree for how much? Denarius a day. I want you to see this. Okay? Parang nilapitan ko si Brother John. Brother John, gusto mo bang magtrabaho doon sa vineyard ko? Wala ka namang ginagawa eh. Gusto mo mag-work sa vineyard ko? Magsisitsok lang na. Magsisimula na yung araw mo. Come on, let's go. Are you okay with denarius a day? He agreed, yes. Okay, come, please. Come, work. So pumunta siya. Then, after 3 hours, lumabas siya sa marketplace, nakakita pa siya ng mga taong nakatambay doon, at sabi niya, are you busy right now? Hindi po. O sige, halika rito, come to me, because I'm looking for some people na magtatrabaho sa vineyard ko. At babayaran kita whatever was right in the end of the day. Hello? Are you getting it? So let's go to the next sets of parables. Yung kasunod. Sige po. So they went to work in the vineyard. At noon and again, at 3 o'clock, he did the same thing. At 5 o'clock, the afternoon, he was in town again, and saw some more people standing around. He asked them, "Why haven't you been working today?" They replied, "Because no one hired us." The landowner told them, "Then go out and join the others in my vineyard." Ayan. Medyo gumaganda yung istorya natin, ha? So sabi rito, so yung tinawagan niya ng 9 o'clock in the morning, nagtrabaho na. So they went to work in the vineyard. At noon and again, at 3 o'clock. So meaning when you say 3 o'clock, this is 3 hours before time out. Are you with me? Kasi nga 6 p.m., tapos na ang araw nila. Hello? So again, lumabas siya sa marketplace, nakita niya naman si Brother Ian dyan. Andoon, nakatambay, payosi-yosi. Ang sabi niya, it's 3 p.m. na, gusto mo ba magtrabaho sa vineyard ko kasi wala ka namang ginagawa? Yun na yung noon. At noon, and again at 3 o'clock, he did the same thing. So sabi ni Ian, yes, okay, please come and work in my vineyard. At 5 o'clock that afternoon, he was in town again and saw some more people standing around. Grabe, lumabas ulit. Lumabas siya ulit. Nakita niya naman sila Brother Ricky, nakatambay lang doon, patsatsa, walang ginagawa. So tinanong, gusto niyo ba magtrabaho sa vineyard ko? And during that time, it was 5 o'clock, meaning 1 hour before time out. Are you getting the story? Kasi po, 5 o'clock na to. In the end of the day, 6 p.m. na, tapos na ang trabaho. Dahil 6 a.m. to 6 p.m. of work. Okay. So now, pumayag sila. And so some more people standing around, he asked them, "Why haven't you been working?" Ang sabi niya kay Brother Ricky. Ang sabi, bakit wala kayong ginagawa? They replied, ang sabi ni Ricky, "Because no one hired us." Kasi napakapi-kapi lang.
Walang ginagawa. Wala pong nag-hide sa amin. So, ang sabi ng landowner, told them, then go out and join the others in my vineyard. Are you getting the story? Let's go to the next story. Sige po, pakibasa. That evening, he told the foreman to call the workers in and pay them, beginning with the last worker first. When those hired at 5 o'clock were paid, each received a full day's wages. When those hired first came to get their pay, they assumed they would receive more, but they too were paid a day's wage. Okay, so ito na. Swelduhan na. Mga kapatid, by the way, I forgot to tell you that those people are daily wages. Kumbaga sa atin, sila yung mga arawan. Tama? Halimbawa, meron kayo pagpupukpuk sa kusina mo kasi bumagsak yung lababo mo. Kukuha ka sa marketplace ng tao, ipapagawa mo, arawan yon. Ngayon, yung problema sa atin, mga arawan, kasi arawan, pinatatanggal nila. Nakuha niya sa Pilipinas, di ba? Kumuha ka na maggagawa ng bahay, kontratahin mo arawan. Grabe, abutin ng 2 linggo yung 2 araw na trabaho. Kasi arawan. Pero pag pinakontrata mo, grabe, 2 linggo trabaho, 2 araw lang sa kanila. Napansin yan, yung mga arawan, di ba? So itong mga arawan to, sila yung mga daily wages na po. At ang sabi rito, that evening, pag sinabing evening, 6 o'clock na yan. Kasi gabi na, change day na after the 6:01. So sabi rito, that evening, he told the foreman to call the workers in and pay them. So beginning with the last worker first. Last workers first. So sino yun? Sila Brother Ricky. Are you with me? Kasi sila yung hinard ng 5 p.m. Last worker, sila yung unang pasusweldohin. Tama? So imagine mo, nakapila tayo, ha? Ando yung foreman, nagbibigay ng sweldo. Okay? So now, dumating muna, sino yun? Si Brother Ricky. Nagsimula ng 5 o'clock, ang nakuha niyang bayad, denarius din. 1 day din. At sasabihin rito, when those hired at 5 o'clock were paid, each received a full day's wage. Grabe, no? Parang, siguro, kung yung nagsimula ng 6 o'clock, tuwang-tuwa ka na yun. Grabe, ha? Ang laki nung nakuha ng rating yun, ha? Mukhang may favor doon, ha? So, isipin mo, 5 o'clock lang yun, 20 denarius siya. So, siguro sa atin, mga 10 denarius, kasi 6 a.m. tayo nagsimula. Are you with me? Yun ang thinking mo ngayon. Tama? Kasi kanina pa tayo nagsimula umaga, itong rating to, nagsimula ng 5 p.m., isang oras na nagtrabaho, denarius yung nakuha niya. So siguro tayo, ganun din. Mas marami pa roon. Baka 10 denarius kasi from 6 a.m. nandito na tayo. 12 hours tayo nandito. Hello, are you getting the story? Ngayon, ito po yung nangyari. When those hired first came to get their pay, they assumed they would receive more. Kasi assuming yun. Alam niyo, assuming, malaking problema yung assuming eh. Yung akala mo yung kayo ng dalawa, hindi pa pala. Alam mo yan, yung assume ka na kayo na. Pero hindi mo pala, grabe. Assume ka eh. Hindi mo kayo na eh. Yung pala kaibigan lang pala. Ito yung malaking problema sa assuming. Tama? Alam niyo ba, ito yung malaking bagay na natutunan ko kay Pastor Grace. No po? Yung si Pastor Grace po, nakilala ko. Alam niyo po ba na sa kanya ko natutunan yung hanggat hindi mo hawak, huwag kang mag-assume. Yung kasi December, thinking mo may bonus. Nagsya-shopping ka na. Sabi mo, may makukuha naman akong bonus. Ikaskas ko na. Kaskas na. Bayaran na lang sa bonus. Pagdating nun, wala palang bonus. Kasi assuming ka. Tama? Grabe, cute na cute ka sa katabi mo. Ang guwapo, kinis, assuming ka eh. Bakla pala, kapatid. Tama? Ang malaking problema natin, itong salitang assume. They assume that they will receive more. Why? Because they started from 6 a.m. eh. Nakita nila si Ricky, 5 p.m. nagsimula, isang oras na nagtrabaho, binigyan ng denaryo, pagkatapos ikaw, ganun din, hindi, mas malaki yung akin for sure. Kasi kanina pa ako rito umaga. Ang tanong, but they too were paid a day's wage. Yung nakuha ni Ricky, yung nakuha ng 3 o'clock, at yung nakakuha ng 9 o'clock, kapantay, yung 6 o'clock nagsimula. So ang tanong, is God unfair? Tama? Is the vineyard workers unfair? Yung bang vineyard owner, sorry, hindi workers, owner, is unfair ba sa mga tao niya?
Ito yung tanong. Sige po, please, pakibasa po ulit. When they received their pay, they protested to the owner. Those people work only 1 hour, and yet you paid them just as much as you paid us, who work all day in the scorching heat. Ayan tayo, yung reklamo. Tama? Yan yung reklamo eh. Yung pumirma ka ng contract, ibinigay mo yung kontrata mo, reklamo ka pagdating ng sweldo. Hello? Are you with me? Sabi mo sa katabi mo, parang ikaw yun ah. Tama? Ito yung problema natin, kapatid. Mag-a-agree ka sa gusto ng kumpanya mo, pagkatapos nag-agree ka, ang dami palang trabaho, pagdating ng sweldo, magreklamo ka, parang kulang yung sweldo na tinatanggap ko. Tama ba? Are you with me? So dito po nagkaroon ng complaint. Kasi po, when they received their pay, they protested to the owner. They complained, they protested. And sabi po, those people work only 1 hour, and yet you pay them just as much as you paid us, who work all day in the scorching heat. Nasa arawan sila for 12 hours. Siguro meron isang oras na break, 30 minutes na coffee. So 10 hours. Nagtrabaho sila siguro, no? So for 10 hours, binayaran mo sila ng kaparehas ng ibinayad mo sa amin, samantalang sila nagtrabaho ng 1 hour yung dalawa, yung isa 3 oras, yung isa is -3, 9 lang. Tama? So, ang tanong, hindi fair. Tama po ba? Ganun ang reklamo mo, hindi parehas. Bakit? Kasi simulang umaga, doon ka na eh. Eh sila, hapon na nagsimula, pero bakit parehas yung sweldo namin? Hello? Are you getting it? Now, ito po yung sumunod. Ang sabi rito ng landowner, eto na. Sige po. He answered one of them, "Friend, I haven't been unfair. Didn't you agree to work all day for the usual wage? Take your money and go. I wanted to pay this last worker the same as you. Is it against the law for me to do what I want with my money? Should you be jealous because I am kind to others? So those who are last now will be the first. Then those who are first will be last." Ayan. So, we will see here in this sets of scriptures that the landowner is not unfair. He is 100% fair to all of them. Bakit? Bakit po? Because the laborers agree for a denarius salary a day. Hello? You agree for that. So bakit ka magrereklamo? Hindi, end of the day. Because in the first place, you agree. Right? You have agreement. Nag-agree ka. Sa kanya sabi niya rito, he answered one of them, "Friend." Grabe, no? Napaka-ano pa, no? Yung landowner, napaka-sobrang humble pa. Kasi friend eh. At dapat doon, umalis ka rito, bayad ka na. Tama? Pero sabi niya pa, "Friend, I haven't been unfair. Didn't you agree to work all day for the usual wage?" Nag-agree ka, di ba? Take your money and go. I wanted to pay this last worker the same as you. It is against the law is it against the law for me to do what I want with my money? Against ba sa batas na bigyan ko sila ng blessing kung gusto ko? Nagamitin ko yung pera for them? Ang sabi niya nito, should you be jealous because I'm kind to others? I'm kind to others? So those who are last now will be first, and those who are first will be last. Yan po yung sabi niya. Kasi nagje-jealous yung iba. Now, for us to really understand more of this, no po? Sabi ko sa inyo, when you read the Bible, huwag kayong po-focus sa isang verse lang at doon tayo mag-aaway. Kaya kung maraming Christian na hindi nagsasama-sama together, they're not united. Why? Because yung isang verse, hindi declare nila, may kanya-kanya silang paniniwala sa isang verse at doon sila magpupukuhan. Kaya sabi ko sa inyo, you need to read yung before and after ng verse para maintindihan natin kung ano talaga ibig sabihin. Are you with me? So before this chapter 20, meron pong chapter 19. Na merong 3 verse doon na magbibigay sa atin ng linaw bakit ganitong istorya. Nakasama ng parable before this. Okay? So basahin po natin yung Matthew 19, 27 to 30. 27 muna tayo. Pakibasa po na. Then Peter said to him, "We've given up everything to follow you. What will we get?" Wow! Grabe, no?
Sino yan? Si Peter. Si Peter po is one of the disciple of Jesus Christ. Amen? Do you agree with me? He was one of the disciple. And Peter here was asking Jesus. He's asking the Lord, we're giving up everything to follow you. What will we get? Now my question to you guys, tayo ba nagsisilbi sa Panginoon because we are waiting for something that we will get? Bata lang ang maingay sa labas, no? Parang nanahimik tayong lahat, ha? Nagsisilbi ba tayo sa Panginoon kasi naghihintay ka ng something na makukuha mo sa Kanya? You remember Peter? Peter were called by Jesus, and Jesus told him, come and follow me. And they left everything behind. Naalala niya? Iniwan niya yung net, iniwan niya yung bangka, iniwan niya yung buong kabuhayan niya. Nagsilbi siya sa Panginoon. Now, ito na. Dumating siya sa punto na naghahanap na siya ng something back from God sa ginagawa niyang pagsaserve. Now, I asked you earlier, how is your relationship with God? Correct? Tinanong ko kayo, anong relasyon mo sa Diyos? Kamusta ang relasyon mo sa Panginoon? Tandaan nyo, hindi po tayo nagkikipag-relihiyon sa Panginoon. Nakikipag-relasyon tayo. Tama? Now, ang tanong ko, are you serving God in your capacity because you are waiting for something? Is that relationship? Are you loving your wife or your boyfriend or your girlfriend because you are waiting for something back from her or from you? Ganun ba yung ginagawa natin? Na gusto kong tingnan nyo mabuti itong story ito because Peter is one of the disciples. Imagine serving the Lord, then ang dami mo reklamo. Tama? Yung nagsisilbi tayo sa Panginoon, tapos halos ubusin mo na yung panahon mo sa yung cell group, yung dapat nagpapahinga ka, gigising ka pa, kailangan kasi may cell group mamayang gabi, pagkatapos pinagbabasa ka pa ng Bible, pagod na pagod ka na, pinagde-devotion ka pa, check-checkin pa yung devotion mo. Hello? Are you listening to me? Pagkatapos binibilang mo lahat yon, ginagawa mo yun because ang sinasabi mo may relationship ka kay God. Pero lahat yon ayaw mong gawin because you're waiting for something that you will get back sa lahat ng ginagawa mo. Hello? Mga kapatid, nararamdaman niyo ba yung nararamdaman ko? Alam niyo po mga kapatid, when I meditate this verse, this parable, ang ginawa ko po dyan, kasi po, more than 3 weeks ko nang binabasa yan, binameditate ko po, ang tinitingnan ko dyan, maghahanap ako ng something na pwede kong pagbasehan ng paniniwala yan. Diba? Kaya po, very intense ako na ikwento sa inyo kung ano ito nangyayari dito at sa ating lahat. Kamusta yung relationship with God? Are you serving God because you're waiting for something back? Or you are serving Him because you love Him? That's the difference. And that's what I call relationship. Hello? I'm serving God, but I'm not waiting for any return. I will just serve Him. And the reason is because I love Him. Because of His grace to my life. Dahil sa lahat ng ginawa niya sa buhay ko, sa dami ng ginawa niya, kulang pa yung ginagawa ko para sa Kanya. Natutunan ko siyang mahalin, natutunan kong gumising na every Friday, natutunan kong magbasa ng Bible, natutunan kong i-upgrade yung pananampalataya ko, natutunan kong i-share yung Word of God sa iba because I realized of His grace sa buhay ko, yung ginawa niya sa cross, yung salvation na binigay niya, kaya gumagawa ako, hindi ako napapagod, hindi ako nagbibilang, hindi ako naghihintay ng kapalit sa Kanya. Tama? So, yung bang relationship mo, the same? O yung relationship mo sa Kanya, waiting for something back? Kasi po mga kapatid, I will tell you something. Kapag mo nagsisilbi ka sa Panginoon, ang ganun ang thinking mo, mapapagod ka. Magsasawa ka. At ang matindi nun, hihingi ka ng kapalit sa Kanya dahil ang tagal mo na dyan, parang walang nangyayari sa'yo. Hihingi ka na ng kapalit. Maghihintay ka na yan. Questionin mo na ang Diyos sa buhay mo. Why? Because ang tagal mo na dyan, parang umaangat yung iba, ikaw may iwan sa antas ng pamumuhay mo. Pag ganun ang thinking mo kapatid, mapapansin mo yung paligid, mananawa ka, mapapagod ka, later on, alis ka. Because ang thinking mo, ganun. We've given up everything to follow you. Lord, ang tagal ko na nagsuserve sa'yo.
20 years na akong Christian. Sa leader lang ako, laki na ang network ko eh. Daily devotion, meron ako Lord eh. Pero bakit yung hinihingi ko sa'yo hanggang ngayon wala pa? Napapagod na ako Lord. That is not relationship. Tandaan nyo, pag gano'n ang thinking mo sa Diyos, wala nang relationship doon. You're just serving Him to ask for something back. Tama? Do you believe that God knows everything about you? God knows everything about you. Alam niya lahat yung nangyayari sa'yo. Dumadanas ka man ng hirap. Ang tagal mo man walang trabaho right now. Huwag ka mag-alala, alam niyo yung ginagawa niya. Pero kaya ka lang sumusuko, kaya ka lang napapagod because you're waiting for what you will get. Hello? Hello mga kapatid, are you there? Naintindihan mo ba natin pinag-usapan natin? Kaya sabi ni Peter, we've given up everything to follow you. What we will get? Ano makukuha ko, Lord? Iniwanan ko na yung bangka ko, iniwanan ko na yung aking net, iniwanan ko na. I follow you. You said, come and follow you. I follow you already. But ngayon, Lord, bakit hanggang ngayon? Wala pa rin nakukuha pabalik galing sa'yo. Tandaan niyo po, as a follower and believer of Christ, our true reward in serving Him while we are in this earth is God's presence. Amen. Yung sinare sa atin ni Bishop Daniel, yung presensya ng Diyos na hindi mababayaran ng kahit na ano. Yes. If you have the presence of God in your life, that is more than enough for you to live in this life. Tama? And the power that God can give us from the Holy Spirit. Yung Holy Spirit na nasa iyo, yung nagiging very powerful person ka because of the help of the Holy Spirit. But we all know later on, tandaan niyo po, hindi ko binabaliwala to. In eternity, there is a reward. Meron po talaga reward, hindi po mawala yan. Pero ito ko sabihin sa inyo ngayong umagang ito, don't serve because of the reward. Serve God because you love Him. Tama? Hindi dahil sa reward. Hindi dahil wala kang trabaho ngayon. Magsuserve ka kasi gusto mo na ang trabaho. Dahil yung nanay mo may sakit, magsuserve ka, magbabasa ka ng Bible kasi sabi ni Pastor magbasa para yung nanay ko gumaling. Hingi ako ng kapalit kasi meron akong ginagawa. Hello? I will tell you, that's not relationship. Hindi pa relationship yung pag gano'n. Pag sinabi relationship, you love Him. Kahit dumadanas ka ng mabigat ang problema. Hindi nawawala yung pagsiserve mo. Kahit ang tagal mo na dyan, kahit parang tingin mo walang nangyayari, patuloy ka pa rin. Hindi ka susuko because you know that God has a word which I call grace. At sabi niya nga di ba sa Bible, no eyes has seen, no has heard, and no man has imagined what God has prepared for those who love Him. Naputol, sorry po. For those who love Him, meron pong inihanda ang Panginoon sa iyo na hindi pa nakita ng mata, na hindi pa narinig ng anumang tainga, ano po? At hindi pa na-imagine ng kahit sino sa atin ang inihanda niya para sa iyo dahil mahal mo siya. Ang sabi ko dyan, what God has prepared for those who love Him. Nawala lang sa linya. Meron siyang inihanda sa mga taong nagmamahal sa Kanya, hindi sa mga taong nakikipag-contractualize sa Kanya. Lord, may kontrata tayo ha. Magsisilbi ako ha. Dito ako ng mga 3 taon. Pero yung akin, pabalik. Ano get to be? Hindi po love yun. Ang tawag doon, no. May batas kayong pinag-usapan. May kontrata ka sa Panginoon. Panginoon, magsisilbi ako dito sa LRC for 10 years ha. Dito lang ako muna. Pero may batas tayong usapan ha. Meron tayong kontrata. Amen? Ganun ka ba sa Panginoon? Hindi po relationship yun. Pag gano'n. Yung po is employee-manager o employee-employer relationship. Tama? Hello? Are you getting the point right now? Gusto ko po ipaliwanag sa inyo yung reward na inaasahan natin when we are done in this life. Pero po talaga, as you serve Him. But you are serving Him again. Not because of the reward, but because you love Him. Amen. Kasi po pag reward lang, mahirap ang gumising ng Friday, kapatid. Yes. Ang sarap tayo matulog. Kasi reward lang hinihintay mo, hindi ka gagalaw. Kasi reward lang hinihintay mo, hindi ka magbabasa ng Bible. Kasi reward lang hinihintay mo, tatamarin kang umatay ng cell group mo. Kasi reward lang ang hinihintay mo. Idigin mo na, tama!
Di ba? Kasi po mga kapatid, pag ang thinking mo gano'n, hindi ka talaga makakumungkol. Tandaan niyo po, nakakapagod magsilbi kapag reward lang ang hinihintay mo. Pero pag mahal natin ang Panginoon, come on, hindi ka mapapagod. Tama? Dahil kung mahal mo, Lord, hindi ka dapat nakakaramdam ng pagod. Mahal mo yan eh. Asawa mo nga, pagsisilbihan mo, nanay mo, tatay mo, matatanda na, pagsisilbihan mo, nakakapagod ba? Siyempre hindi, because you love them. Although napapagod ka, pero you don't actually tell them, Lord, oh Lord, oh Nay, pagod na ako, Nay. Hindi stop na ako rito. Bahala ka na maligo mag-isa. Eh, hindi na makatayo. Tama? Hello? Are you getting the story right now? So I want you to understand na ang Panginoon pinagsisilbihan natin because we love Him. Amen? So, tingnan natin yung reply ni Lord dito. Sabi niya dito, I assure you that when the world is made new. Pakibasa ka na ulit, please. Pakibasa. Jesus replied, I assure you that when the world is made new, and the Son of Man sits upon his glorious throne, you who have been my followers will also sit on 12 thrones, judging the 12 tribes of Israel. And everyone who has given up houses or brothers or sisters or father or mother or children or property for my sake will receive 100 times as much as in return and will inherit eternal life. But many who are the greatest now will be the less important then. And those who seem less important now will be the greatest then. Ito yung sinasabi ni Lord kay Peter. Yung sagot niya kay Peter. Lord, ang tagal ko na nagsisilbi sa'yo. Yung bangka ko nga, yung net ko, iniwan ko na. Pati pamilya ko, iniwan ko na. Magsumunod lang sa'yo. But sabi ni Lord, I assure you that when the world is made new and the Son of Man sits upon His glorious throne, you will have been my followers and also sit on 12 thrones, judging the 12 thrones of Israel. Yan sinasabi ko kanina, na merong hinihintay sila, may ginagawa si Lord sa buhay mo na hindi mo pa nakikita right now because you don't understand na yung ginagawa niya sa'yo is just a test. A test of your faith. A test hanggang kailan ka. Kaya sabi niya, and everyone was given up houses of brothers, sisters, father, mother, children, property. For my sake, will receive 100 times as much in return and will inherit eternal life. Ang ibig kong sabihin niya mga kapatid, anyone who gives up something valuable for His sake will be repaid many times over this life. Yung pamilya mo sinasabi diyan, mga valuable yan sa buhay mo, na kapag, ibig sabihin, iniwan mo, dahil sa pagsunod mo sa Kanya, meron ka talagang blessing na matindi sa Panginoon pagdating ng araw. Hindi ko sinabi sa inyo na iwanan mo ang asawa mo, iwanan mo mga anak mo, iwanan mo, hindi po yon. Ang ibig sabihin no, sometimes, itong pamilya mo nagkakaroon ng hindrances for you to serve God. Tama? Sometimes, nanay mo, anak mo, mga asawa mo, girlfriend mo, boyfriend mo, sabihin sa'yo, punta ka na punta dyan, papakapagod ka lang. Tama? Ipinangat tayo ganito, mamatay tayo ganito, dito tayo. Amen. Hello? Amen. Eh sabi sa book of Mark, sabi, because of tradition, hindi mabigyan saysay ang salita ng Diyos. Mga tradisyon na ating nakalakihan. Ito yung mga magulang mo, ito yung asawa mo, lola mo, nanay, tatay mo na pipigil sa'yo sa pagkilala kay God. Kaya sabi ni Lord, and everyone was giving up houses, brother, sister, father, mother, children, property for my sake, will receive 100 times as much in return, I will inherit eternal life. Meron akong kilala, grabe ang init-init, nagbabaga, nag-encounter, nagbakasyon, pag-uwi, sinabi ng asawa, ano yung pinupunta mo dyan? Tumigil-tigil ka! O, pagbalik dito, nawala na, hindi nagpakita. Kasi yung asawa niya, pinigilan siya. Samantalang bless na bless yun, nag-encounter pa nga eh. Lagi pa nga nandiyan sa harap. Katabi ko pa. Ngayon nawala na. Hindi si Edgar nandiyan pa rin. Hanggang ngayon, si Edgar nandiyan pa, hindi siya, okay? So gusto ko sabihin sa inyo mga kapatid, ganito po yan. I-give up mo yung mga bagay na yan kasi alam mo may tama sa ginagawa mo. At later on, mag-equip ka para ikaw magturo sa kanila. Kaya din sinasabi ni Lord, anything that valuable to you, if you just leave them behind and follow me and serve me, you will receive 100 times as much in return and will inherit eternal life. Itong binabayaran dyan, eternal life.
Tama? Tandaan niyo po, eternal life is individual. Individual yan. Hindi pwede sabihin, yung asawa ko na lang, kasi asawa ko naman, leader na eh, may init ka, okay na ako rito. Hindi po, individual. Yes, sabi niyo Paul, work out your own salvation. Kanya-kanya tayo, kapatid. Pagdating sa langit, wala na sa asawa roon. Kayo magkakapatid na lahat. Lahat tayo magkakapatid na. Isa na lang tatay natin, yung nandoon, ako po sa trono. Although kilala mo siya, pero wala nang relationship asawa-anak doon. Yun po yung katotohanan. Tama? Ngayon, ang gusto kong sabihin sa inyo rito, sabi ni Lord, but many who are the greatest now will be least important then, and those who seem least important now will be the greatest then. Yan po yung dahil reklamo ka na reklamo, ang tagal mo na dyan, bakit ganito lang ang blessing ko, Lord? Sila kararating lang sa church, andyan na sila, bakit sila yung mas maraming blessing? Yan yun. Kasi panay ka reklamo. Tama? Kaya hindi nyo ibig sabihin mga kapatid? Kaya sabi niya, anyone who gives up something valuable for his sake will be repaid many times over this life. Hindi lang po sa buhay na to, kundi eternal reward. Sabi mo sa katabi mo, eternal reward. Eternal reward po meron talaga now. Kung babalikan natin pong story niya, ilalagay ko lang dyan sa screen para po makita ninyo. Meditating for this sets of pages, verses kanina, ano po? You will see that there is a reward process for the children of God. Sabi mo nga, reward process. Meron po talaga reward process. Meron po talagang reward pagdating natin sa langit. But we really need to expect the unexpected. Ano yung expect the unexpected? Yung pong, yung pong reward natin, tandaan niyo po ha, makinig niyo mabuti. Yung pong reward natin sa langit, hindi nakabase yan. Ulitin ko ulit. Yung eternal reward natin sa langit when we die, hindi yan nakabase sa dami ng ginawa mo sa lupa. Hindi yan nakabase sa dahil matagal ka ng Christian, sila bago pa lang, bumalik si Lord. Pagkatapos ang dami mo ng ginawa, eto na si Lord, yung iba, 2 buwan pa lang sa church, nakasama mo sa heaven. Hindi yan nakabase dahil sa tagal mo. Hindi yan nakabase sa dami mo ng ginawa. Hindi ko nakabase sa yun. Now, I want you to understand na lahat yan nakabase upon the grace of God to you. Right? Amen. Like this story, nakabase lahat ng blessing sa landowner. Hindi dahil sa trabaho ginawa nila from 6 a.m. hanggang 6 p.m. It's depend upon the blesser, the landowner, the Lord who is sitting in throne. Tama? Kaya kahit ka nakatagal ka na dyan, tinubuhan ka na ng balahibo dyan sa pagsisilbi mo, praise God, kasi tagal mo na. Pero wag mong bilangin nyo na, Lord, ang tagal mo na, sila 2 buwan pa lang. Bakit magkakasama kami sa heaven? Hello? Hello? Are you hearing what I'm saying? Hindi mo kasi pwede i-reklamo sa Panginoon ng believer, hindi pwede reklamo yun. Bakit ang reward is parehas lang? That's the idea of verse 16 na sinabi dyan. So those who are last now will be first then, and those who are first will be last. Naintindihan mo ba natin? So we will go back to our story. Yung mga araw na yun, simple lang nangyari. The owner of the vineyard, the Lord is looking for some believers that will work his vineyard. Mga tao na hinahanap ng Diyos para magtrabaho sa kanyang kaharian. At sabihin mo sa katabi mo, ikaw yun. Tama? Ikaw yun, kapatid. Maano yung iba from Pilipinas, Kristiyano na, nakarating dito Christian, yung iba ka-join lang, kasi 5 pa lang, first timer pa lang, second timer pa lang, ikaw ang tagal mo na dyan, dumating si Lord bukas, lahat tayo langit, kapatid. Ay, hindi mo pwede sabihin kay Lord na, Lord, bakit magkatabi kami sa mansion? Hindi ba dapat mas matindi yung mansion ko? Kasi ang tagal ko na. Lahat mo nakabase sa grace ng Panginoon sa buhay natin. And He knows what you're doing. Kung alam niya na nagsisilbi ka ng totoo sa kanya, kapatid, mas malaki ang reward mo, alam niya yun. Kaya kung ikaw naka-double bed ngayon, nasa ibabaw ka na sa ilalim, ang dami pang surot, huwag ka mag-alala. Dahil sa langit, pagdating ng araw, temporary ka lang dito. Hindi ito talaga ang ating bahay. Nakabound tayo sa heaven. Tama? And we are sure of that. Why? Because we know that
that the person who was crucified here is our God and our Savior. Tama? As long as sigurado ko sa sarili mo na siya yung Diyos mo, siya yung tigapagligtas mo, yung ipinakoritan ng pangalan ni Jesus, langit ang bound mo, kapatid. Kaya huwag ka na mag-alala sa buhay na to. Alam ni Lord ang pinagdadaanan mo. Don't ever count what you have done. Ayoko kung may maririnig ako na, oy, kayo na dyan ha, kayo naman magbuhat dyan, ang tagal ko na nang bubuhat dyan, tapos na ako dyan. Kapatid, hindi pa tayo tapos. Kung gusto mo matapos na, pag-pray na kita. Mamaya. Kasi hindi ba, ang tagal ko na dyan. Tagal ko na nagbubuhat dyan, kayo naman. Mga bago kayo eh, tagal, ang dami na kaya namin ginawa. Kapatid, sa pagkakapako ni Jesus dito, wala ka pang ginagawa. Wala pa tayong nagagawa. Me, myself, wala pa akong nagagawa. Sa katumbas ng ginawa niya sa buhay natin. Ano sinabi mong tapos ka na at marami ka nang ginawa? Siguro maniniwala ako, pag ikaw ipapako namin dyan sa Salamat Street, nakahubad ka rin. Yun, baka tapos na. Nagawa mo na. Tama? Kasi po mga kapatid, sa totoo lang, hindi natin nare-realize na ang Panginoon is sobrang grace ang binibigay sa atin. Sobra po. Alam niyo po ba yung pagkakataon lang na hindi ka naman karapat dapat pero tinawag ka? Sabi ng Bible, I did not choose you. No, sorry. I didn't choose you, but you have chosen us. Siya ang tumawag sa atin. Siya ang pumili sa atin. Kung di niya pinlano yun, hindi mangyayari na maupo ka dyan. Pastor, hindi naman. Kasi tumawag sa akin yung ka-flatmate ko eh. Oo nga, ginamit siya ni Lord for you. Hindi pagtalo ko eh. Yung flatmate mo, hindi po ng Diyos para tawagin ka. At yung flightmate mo, alam niya na meron din ginamit sa kanya. Hindi ka naman nagising one day at nag-pray ka, Lord, gusto mo ito makilala sa buhay ko, meron bang church ako pwede punta? Walang ganun, di ba? In-invite ka, di ba? So ginamit yun ng Panginoon for you to know Him. But again, the choices are yours. Ating pong choices kung maniniwala ko, hindi. So, ang nangyayari po ganito. Nakita natin sa story na yung laborer nag-agree. Tama? Nag-agree siya. So, nag-agree ka na magsaserve kay God. Pero ang tanong, bakit ang dami mong hinahanap na kapalit? Tama ba? Nang thinking mo, bakit sila binabless na so much, ikaw hindi? Tama po ba mga kapatid? Yung daily laborers, yung pong wages, nag-agree sila sa denaryo. Kaya kahit na 12 hours na roon, nag-agree ka, you agree for that. So hindi ka dapat magreklamo. Because alam nung vineyard owner, yung land owner, alam niya na inyong po mga panahon na yun, mga kapatid, to let you know, ang mga tao po noon, mga daily wages sila, ano po, na pag magtatrabaho sila sa vineyard, ubasan yan ubasan. So magtatrabaho sila dyan, pagkatapos pag the end of the day, 6 p.m., yung pera na yon is a food for the family for that day. So the following day, meron ulit silang araw para tumambay sa marketplace at kapag may lumapit sa kanila, again, mag-work sila. Ganun po yung buhay ng mga laborer na yan. So, para po isabihin sa inyo ng very practical, do you know those patans na nandiyan sa mga tabi-tabi lang? Kung dito sa Adnoc, malapit sa Bayo Day. Di ba doon sa Adnoc nyo, sa may Adnoc, sa may ano pa yun? Nagsda, di ba ang dami rin nakatambay na patan? Katabi ng mga pick-up, maghapon yun doon, naghihintay lang yun na someone will call them and magbuhat. Istorya niyan, ganun-ganun po yun. At ito pong ating landowner is very generous because he knows that even though these people started at 5 o'clock and 3 o'clock, he knows that they need also denarius for their family. Meaning, alam ng Diyos ang pangailangan ng kapatid. And it's very fair to all of us. Alam ng Diyos yun. Kaya huwag kang magreklamo because God knows He have the right to bless you fairly. Wala po tayo dapat ipagreklamo now. Di ba po napakagandang isipin at isipin na lang na ang Panginoon is napaka-gracious sa atin na itong landowner na ito is so much gracious. Alam niyo ba ba't sinabi niya may jealous? Ano yung tinatawag ni jealous? Diyan sa na. Ito yung protested the owner. Those people work for a while, yet you paid them just as much as you paid to work all day in this coordinate. He answered of them, friend, I haven't been unfair. Alam niyo po, bakit po merong mga nagje-jealous o bakit may nagko-complain? Because they really don't understand
yung grace ng God sa buhay natin. Hindi ba napakasarap sabihin na ako yung 6 o'clock, sila dyan yung 5 o'clock nagsimula? Di ba, hindi ba nakapila akong ganyan? Hindi ba napakasarap isipin na, grabe itong bus na to. Antindi. Matay mo, 5 o'clock nagsimula yung 3 o'clock. Alam niya yung needs ng family nila. Yung ibibigay na sweldo sa akin, ibinigay din sa kanila. I really salute this guy. Because he was gracious to them. Tama? Ngayon, nagkakaroon ng problema. You know why? Because of your unsubmissive heart. Nagkakaroon ng unfairness because of your thoughts. Tama? Nagkakaroon tayo ng unfairness because of jealousy. Nasabi ko sabihin natin, God is so gracious. Ang tanong natin, bakit Lord mas malaking blessing nila kahit sa akin? Ang tagal ko ng Christian. Tama? Ganun ang nangyayari. Nagkakaroon ng problema yung grace ng God. Why? Because of the unfairness of your heart. Tama po ba? Pero kung isipin mo lang, grabe itong boss ko ito. Gusto ko kunin ko, gusto ko magtrabaho na rito ng permanent. Kasi ang tindi ng puso. Mga bago pa lang sila. Isang oras na nag-work. Dapat ang sweldo nun, 1/3 denarius lang. Pero 1 denarius din ibigay. Ang ganda ng puso nito. Ang problema, sobra naman itong boss na to. Unfair. Ang tagal ko rito, bakit sila ganun? Binigay akin ganun din. Yun ang problema. Are you getting it? Nagre-reklamo tayo sa Diyos na bakit mas marami yung iba, sa'yo konti lang. Hindi mo dapat isipin na God is gracious and He has the authority to bless everyone, fairness? Yes. Hello? Dapat ganun ang thinking natin. Tama? Lord, ang tagal ko na rito hanggang ngayon, ba't sila nauna po makatrabaho sa akin? And good, because God will give you. Hintay ka lang. Fair ang God, hindi ka niya pwedeng bibigyan. Tama? Kaya nga, according to His will, not to your will. Tama? Kaya nga yung tao, kaya sabi nito, Bible dito, sabi niya dito, friend, I have been unfair. Didn't you agree to work all day for the useless work? Take your money and go. I wanted to pay this last worker the same as you. Is it against the law for me to do what I want with my money? Is it against the law? Sino bang law? At sabi ng Diyos, na i-bless ko kayo ng parehas? Meron ba mas mataas sa akin? Sabi ng Diyos, ako magbe-bless sa inyo. Karapatan mo kayo i-bless. Kung ang blessing niya ganun kalaki, ang blessing mo ganyan lang, ako yon, ako ang Diyos. Kaya wala, makaangal doon. We will just say, Lord, thank you for your grace. Tama ba? Dapat ganun ang thinking. Kaya po tayo napapagod mag-serve because we're just looking for the blessing of others. Yung nakikita niya, ganun yung nakikita natin, ganun po yung nangyayari. Ganun po usually yung nangyayari. Now, tingnan niyo po dito. Sa Matthew 20:30, sabi niya, He answered them, one of them, friend, I haven't been unfair. Alam niyo yung friend, I haven't been unfair? Pag sinabi mo kasi friend, kaibigan kita, do you know that you're a friend of God? Hindi lang friend, anak ka pa ng Diyos. So ano yung meron ka? Di ba? Ano yung meron ka din? Kasi anak tayo ng Diyos. Ano yung meron sa Diyos na po na pwede bigay niya sa'yo? Ito po yung sabi ko rito. He wants you and I to know that God is a God of grace. Sabi niyo nga, God is a God of grace. Isa pa, God is a God of grace. Isa pa, God is a God of grace. That's the heart of the Lord. God of grace. Yan yung puso niya, yung kahit hindi ka karapat dapat, pero may grace of God. Alam niyo ba yung sabihin ng grace? God's riches at Christ's expense. Yung hindi ka naman worthy, pero binigyan ka. Hindi ka naman karapat dapat, pero binigyan ka. Hindi ka naman dapat kasama, pero isinama ka. Kasi nakatambay ka lang sa kanto at wala kang ginagawa. Are you with me? Iyon po yung grace ng Panginoon. Kaya po meron ng lakas ng loob na sabihin, I am under grace. Yung tumawa na kayo, nag-gets yun. Tama? I am under grace. Are you under grace? Yes! Lahat tayo under grace. Yes! Kasi po mga kapatid, kapag walang grace ng Panginoon sa buhay natin, we cannot do it. Alam mo?
Kaya nga. Alam niyo mga kapatid, yung grace ng Lord, yung grace na binibigay ng Panginoon sa atin, is sobra-sobra to compare kung sino ka sa buhay niya. Kung isipin mo pabalik, grabe Lord, ganito ako noon eh. Bakit napasama ako sa grace mo? Grabe, samantalang noon, lahat ng ginagawa ko against your will. Lahat ng lumalabas sa bibig ko, walang kabuhay-buhay. Panay masasamang salita, panay filthy words. Lahat ng ginagawa ko, panay kalokohan, panay katarantaduhan. Hindi kita pinapansin sa buhay ko. Pero because of your grace, grace is something that you don't deserve, but God gave it to you. Tama? Yun po yung grace. Alam yung pagkakaiba ng grace and mercy? Ang mercy po is something that you deserve, but because of the mercy of God, pinigilan niya. Hello? Ulitin ko ulit. Ang grace is something na you don't deserve, pero binigay niya. Amen. Ang mercy is something that you deserve, pero pinigil niya. Yes. Dapat impyerno ka, kapatid eh. But because of His mercy, langit ang punta mo. Yes. Tama? Hello? Narinig niyo po sinasabi ko? Amen. So ito po pinag-uusapan natin sa about the grace of God, mga kapatid. I want you to realize the grace of God. Ano po? Grace is grace. Wala ka nang gagawin doon. Pag sinabi ni Lord, this is for you, that is my grace for you, you cannot say, Lord, bakit ito lang? You should accept whatever God gave you. And you should understand that He is gracious, that He can bless someone because this is His plan. At hindi ka magre-reklamo roon. Tama? Lord, bakit mas magandang trabaho na niya sa akin ang late lang? Pero sa kanya ang ganda-ganda. Hindi mo alam may promotion ka dyan. Maghintay ka lang. Pagkaya kasi reklamo eh. Tama ba? Mga kapatid, ito yung gusto ko i-gain sa umaga ito. Nandito tayo because of the grace of God. May relation ka kay Lord because of His grace. Not because of what you've done. Now, meron po akong binasang book ko, mga kapatid. Dito pong book na ito, napakaganda na po. Gusto ko po sanang i-share sa inyo today, na po. Sino po nakakilala kay David Gusick? Kung marunong na kayo, ha? Para na mabilis, amen ng amen. Okay? Kaya hindi natin kilala, okay? So si David Gusick po, ito yung sabi niya. Tingnan niyo mabuti, ha? Sabi niya, teacher to sa Calvary Chapel. Sabi niya po, the system of law is easy to figure out. Okay? You get what you deserve. Do you agree? Because that's the system of the law. Ang sabi nito, the system of grace is foreign to us. Yung law at saka grace, magkaiba. God deals with us according to who He is, not according to who we are or what we've done. Hello? Are you getting it? Pinalilinaw ko lang sa inyo. Hirap-hirap ako maghanap niyan. Tingnan niyo mabuti sinabi niya. It's not according to what you have done. This is the grace of God. Yung law is what you deserve. This is the system ng law. Kasi po kapag law ang ating pinairal, that's the Old Testament. The Lord has come in the New Testament because yung law, tinanggal niya na yung abolish niya. Kaya nga siya na yung nagpapako sa krus eh. Kasi tinanggal niya na ang law. Lahat tayo by grace na. But, I want you to listen carefully. Huwag niyo pong aabusuhin ng grace. Oh, the Lord is very gracious, ha? Punta tayo sa bar, ha? May bonus, eh. Wala nang makakita sa atin. Sige na, sama kayo. Buong cell group, dinala mo sa bar. May grace naman siguro. May misunderstood ang grace. Kasi po mga kapatid, nakakalungkot yan. Marami po ako narinig na testimony, alam ko to. Marami pong church ng grace, nag-teach ng grace. Inabuso yung grace. Bakit inabuso? Kasi kay pastor narinig eh. Okay lang yan, sige magbar kayo, may bonus kayo, go. Alam naman nyo ng puso nyo, may grace siya. Hindi nyo maririnig sa akin yun. Hindi natin aabusin ng grace ni God. Tama? Gusto kong tingnan nyo yung law, yung system of law, at saka system of grace. Because we are foreign to this. Ulitin ko ulit, God deals with us according to who He is, not according to who we are, what we've done. According sa Kanya, hindi sa'yo. According sa gusto niyang gawin, hindi sa tagal ang pagsaserve mo. And listen to this, very important. Huwag po natin kalilimutan. Ano po? Na ang pagmamahal ng Diyos, wala pong kapantay. Yes. Yung ginawa niya dito is because of His grace.
Without this grace, lahat tayo, distraction sa hell. Tama? Alam niyo po sa Old Testament, ang batas, ang law, ito, system of the law. Kapag ikaw nagkasala, uhuli ka yung hayop na walang blemish, sabi ng Bible, meaning walang defect. Yung dugo nun, sprinkle mo sa temple kasi para mapatawad ka temporary sa kasalanan mo. That is the system of the law sa Old Testament. When Jesus come down, tinanggal niya yung law. Yung veil na nandun sa temple, which is ang nakapasok lang doon, yung mga high priest, tinanggal niya yon nung nagpapako siya sa cross. Kaya kung nanood ka ng Passion of the Christ, nung sinabi ng 3 o'clock, it is finished, yung veil sa temple is bumagsak ng hati. Ibig sabihin na open na, tinanggal na ni Lord ang law. Lahat tayo by grace of God na. But, don't ever abuse the grace of God. Tama? Huwag po natin i-abuse yan. There's so much grace para si Lord eh. And then go and let's do whatever we want because we are saved. No. It's not like that. Hindi po ganon, okay? Now, ang gusto kong sabihin sa inyo ngayon, I have read something in the Bible, in the book. No po? Kilala niyo po ba si Pastor Chuck Smith? Wow. You learn, ha? Okay. Si Pastor Chuck Smith po, sa yung pastor ng Calvary Church, may sinulat siya roon na why grace changes everything. Ayan. Bakit daw yung grace, binago niya lahat? Hindi si Pastora Grace, yung grace ng God. Okay? So gusto kong tingnan natin dito, ano po yung sinulat dyan? Tinignan ko po yan, medyo $45 yung book. Pwede mo orderin sa Amazon.com. Pero praise God, sa kaka-search ko, search. Meron po PDF. Yan. Pero po, hindi downloadable. Babasahin mo lang on screen. Kaya po binasa ko. Ito po yung pinag-uusapan sa why grace changes everything. Ngayon, pwede po basahin sa inyo. Ang gawa ko, nilagay ko rito. Para po basahin natin sabay-sabay. Okay? So, ito po na yung sa opening remarks ng book. Di ba po yung book may mga opening remarks? Ito po yung sabi niya. How beautiful it is to experience the freedom and joy of a love relationship with God. Sabi mo nga, love relationship. Love relationship. May relasyon ka sa Diyos kasi love. Are you with me? Love relationship ang tawag doon. Yet how sad it is that there are so many who insist on relating to God in a legalistic way. Ano yung legalistic way? Sabi nito, their righteousness is based on what they can do for the Lord instead of on what He has already done for them. Malinaw po ba? Malinaw, di ba? Kasi pag binasa ko lang, mas maganda, nakikita nyo rin. So, ginawa ko, tinype ko isa-isa yan. Hindi po kasi pwedeng copy and paste. So, tinype ko po isa-isa. At sabi ko rito, they carry around a huge list of do's and don'ts to keep them bound to God. Mga kapatid, don't make me wrong. Nawakan nyo yung isip natin dito. Hindi po ibig sabihin dito na yung do's and don'ts, pwede natin i-abuse yung grace ng God. Kasi po may mga tao na nabubuhay sa do's and don'ts. Hello? Meron silang relationship kay God, pero po hindi about love. It's bound in legalistic way. Kapag po gano'n ang thinking mo sa Christian, sasabihin ko sa'yo, mapapagod ka. Mapapagod ka. You will not enjoy the presence of God in your life kung gano'n ang thinking mo. Now, para lalo natin mapatunayang ito yung maganda sa opening ng book, isinulat ulit, tinaype uli lahat. Para lang makita nyo yung laman ng book, yung opening, preface. Ito po yung sabi. Ito muna. As a believer of Christ, our love and relationship with God should not base on what we can do for the Lord instead of what He has already done for us. Tingnan nyo ha, may relationship po kay Lord. Mahal na mahal mo ang Panginoong Isus. Grabe, why? Because of what He has done on this cross. Mahal mo si Lord. Magsisimbi ako. Why? Because of what He has done for me. Are you getting it? Hindi dahil i-bless ako ni Lord pag pinagsilbihan ko yan. Pagawa ng buwan ng mga gamit ng umaga hanggang sa kahapon, alam ko, si Lord, i-bless ako. Hindi ganun ang thinking mo. Kasi hindi relationship yun. Legalistic way yun. Nalubos mo na hindi na binasa ko yung book na yan. Yung opening. Ito pa sabi pa. Sabi mo sa Ephesians, tandaan mo lagi, God saved you by His grace. Saved ka na by the grace of God. Kaya nga wala na tayong mahal na araw eh. Yung mahal na araw, yung magaganon-ganon ka, tapos ipapasan mo yung cross, tama? Papasan mo, tapos hanggang doon ipapako ka.
Yun yung ginagawa natin because we want to make sure na pupunta tayo ng heaven. Hindi po yun ang way. Kasi ang sabi ni Lord, God saved hindi by you by His grace. When you believe, meaning by your faith. In other translation, by the faith. And you can take credit on this, or for this. It is a gift from God. Salvation is not a reward for the good things we have done. So none of us can boast about it. Ibig sabihin, ito pong as a believer of Christ, our relationship with God should not based on what we can do for the Lord. Hindi yung ginawa mo, kundi yung grace ng God sa paniniwala mo sa Kanya. Salamat po sa 5 amen. Amen. Wow. Itong amen, thank you Lord. Ito wala eh. Nakita niyo sinasabi ko? Ang linaw nito, no? Ngayon ang ginawa ko, binasa ko yung first opening ng book. Ito po, itinipe ko lahat. Makinig tayo mabuti, ha? Kasi po maganda to. Tingnan yung mabuti yung sinabi niya rito. Kaya ko naunawaan yung preaching ko ngayon. Ito po sabi, I am no stranger to that depressing negative righteousness. Ito po si Chuck, nung bata pa siya, pinalaki po siya ng nanay at tatay niya sa ganitong paraan. At ito yung kanyang opening doon sa book na sinulat niya. Yung Why Grace Changes Everything. Ito po yung opening. As I was growing up, I considered myself one of the godliest kid in the block. Because of what I didn't do, I didn't smoke. I didn't dance. I didn't go to movies. I was taught that those things are orderly sinful. Ganun yung sabi ng kanyang mga magulang. So not only I avoid those things, but I also believe that I was far more righteous than my weaker friends who indulge in them. Ito po yung problema natin. Kapag ganyan ang thinking mo, ang tingin mo sa sarili mo, mas matindi ka kaysa sa kanila. Mas holy ka kaysa sa kanila. Tama? Because marami ka do and don'ts na talaga iniiwasan mo. Legalistic po ang tawag doon. Legalistic. Hindi yung ginagawa natin, kundi yung ginawa ng Panginoon sa buhay natin. Are you with me? Now, tingnan nyo ha. Ang sabi po rito, sa susunod, I thought I was much more holy than the kid known who picked up our own cigarette butts and smoked them on the sidewalk. I was above all that I am sure God noticed. But still, I got a big problem. Although I didn't go to movies, I longed to see Snow White. So I felt condemned. Nakita niyo, hindi din yung istorya. Kasi ang feeling niya, bawal to, bawal yun, bawal yun, bawal yun. Ang thinking niya, mas holy siya sa iba, pero hindi niya magawa yung gusto niyang gawin. Kahit panood lang ng Snow White, hindi niya magawa. Because ang dami niya do and do, so sinusunod. Kasi nabubuhay yung relationship niya with God in a legalistic way. I hope you understand what I'm trying to say. Kaya po, tinipe ko yan para po makita ninyo. Kasi paliwanag ko. Ito pa yung sabi. I would give same again every Sunday night, and I would promise God that next week, I was going to be different. I was lucky if my relationship with Him will last till breakfast on Monday morning. Nakita nyo? Because my righteousness is a matter of willpower and effort. Before long, my relationship with God become tremendous stress. Pag sinabi mong stress, nai-stress ka na because you're just having that righteousness by willpower and effort. Hindi dahil sa grace ni God na ibinigay sa'yo. Hello, hello, hello. Are you with me? Hindi ganun ang relationship natin kay Lord. Ito pa yung sabi niya, every summer, I would attend our church youth camp. On the last evening, we would build a huge bonfire and gather around to sing worship choruses such as, I surrender all and I will follow thee, my Lord. During this emotionally charged time, we were asked to write out on a paper either an area of our lives we want to God to change or a commitment that we wanted to make. Parang ito yung mga retreat, no po? Yung mga retreat ng araw, no? Ganyan yan. So ito po yun. And each of us would then take a pine cone, range or paint our paper commitment into it, and toss it in the fire, doon sa bonfire. As I watched my pine cone burn, tears would run down my cheeks. I would tell God that I wanted my life to be consumed by His love and that I wanted to give myself completely over to serving Him. Ngayon, ito yung kasunod. As we left the bonfire, we were directed to a little table where camp leaders had laid out a stack of cards that read, I promise by the grace of God that in the coming year, I will never enter into a chatter. Never smoke again a cigarette.
I will never drink an alcoholic beverage. I will never use a foul language. And I will not attend my dances. So sinusulat lahat yon. We would sign these commitment cards and carry them around with us in our wallets a year long. So lahat yung isusulat mo rito, paglabas mo doon, at kailangan paglakaran mo lahat yung mga bagay na yan. Para ang hirap, di ba? Hello? Are you getting my point? You are having a relationship with God in a legalistic way. Parang hirap. Ewan ko kung nagigit siya yung sabihin. Di ba? Legalistic way. Ngayon, ito po yung sabi. I was careful to keep all my commitments, but I will also end up in the difficult legalistic relationship with God. Bakit? I had very little joy in my walk with Christ because I was tied to God with a contract. Oo, no. Yan yung sinasabi ko kanina. Parang feeling mo, hindi ka makagalaw ng tama at mali because may contract kayo ni God. It's not a relationship. God gave us the grace. But again, you will not abuse the grace. Amen? Bakit ko po sinasabi yan? Hindi kita maintindihan, Pastor. Ayaw na legalistic. Sabi niya may grace. Bakit ayaw may abuse yung grace? Kasi po mga kapatid, grace doesn't mean that we will abuse the power of God in our lives. Nagagawin mo lahat yung mga mali. Hindi po. Kapag ikaw nakipagrelasyon sa Diyos, because you love Him, mawawala yun automatic. Hindi mo kailangan isulat sa papel, hindi mo kailangan isaksak sa pitaka mo for 1 year para lang tumino ka. Hindi. Because of the grace of God, because of your love to God, automatic, maboborn again ka. Tama ba? Are you listening to me? At sabi nito, I couldn't break my agreement. Hadn't I signed and dated it and didn't carry it around with me in my pocket? No, I was committed to fulfill this agreement. And I said, really believe that God owed me something for my efforts. Ayun na, doon na papasok. Dahil ginawa mo yung 1 year na dala-dala mo sa pocket mo yun, na hindi mo talaga ginawang manigarilyo, hindi mo talaga ginawang magsalita ng foul language, hindi mo talaga ginawang manood ng sine, meron ka ngayong inaantay na agreement, si really believe that God owed me something for my efforts. Inihintay mo ngayon yung kapalit ng Diyos dahil ginagawa mo yun. Hello? Are you getting what I'm trying to say to you? Ito po yung nangyayari kapag ganyan, kapag legalistic tayo. God had to be good to me. At least much better to me than He was to those who didn't follow through all their commitments. Ang think mo ngayon, kasi sinunod mo ng 1 year yon, magkiklaim ka ngayon ng mas magandang blessing sa kanila kasi sila hindi nila sinusunod. Hello? Are you getting what we're going? Nakikita niyo po? Hindi mo nakabase ang iyong pag-serve kay God because of what you have done. Nakabase yun because of your love to Him, because you felt His unconditional love to you. Through the grace of God. Hello? Can I go to music team, please? Di ba po? Ang ganda ng pinag-uusapan natin, amen? So, praise God po because dito ma-realize natin na ang buhay natin mga kapatid. Na ang buhay natin mga kapatid, hindi po about do and don'ts. It's all about love. Because you know that God is a grace for you. Ito po yung isang example. Bigyan ko kayo ng pagod na example. Ito po. Ano niyo po ba na every weekend, kami po ay bumaba either in Dubai or Alain? Like tonight, we will go straight to Alain. Pagpunta po namin ng Alain, ang service daw 7 o'clock. So tatakbo yung service for 3.5 hours. Imagine, ano oras kami babalik dito? Sa madaling araw na yun, kasi magta-travel ka pa. Pag Dubai, ganun din. Now, ang gusto ko po sabihin sa inyo, sometimes, most of the time, kapag po ako bumabalik ng bahay, pagbagsak ko sa kama, talagang flat, antok na po ako. Ngayon, kasi meron kang do and don'ts, sabi ni Pastor, mag-pray muna tayo, wag matulog, tama? So, pipilitin mo ngayon mag-pray. Pero kasi pagod ka na, ang amen mo kinabukasan na. Tama? Ano ibig sabihin? Meaning, nag-start ka ng Father God, alam niyo po, Father God, Father God. Pagising mo ng umaga, amen. Tama? Alam niyo po what I'm doing? Hindi naman araw-araw, hindi naman every weekend, pero po sometimes, ganito po ginagawa ko. Makinig po ko ng buti ha.
Lord, I'm so tired. Talaga po hindi ko na kaya kausapin ka. Matutulog na po ako. Good night. See you tomorrow. Tapos. Sa tingin niyo ba yung do and don't in-apply ko? Di ba hindi? Pero because of the grace of God, because I love Him, and I know that He loved me back, hindi po ako papatayin ng Diyos kapag gano'n. Lord, antok na antok ako, pagod na pagod ako, Panginoon. Bukas na tayo mag-usap. Good night, love you. Tulog ka na. That's the relationship I love. Kaya, may namana ka na. Gagawin mo na rin yan. Alam ni Lord kung ano ginawa mo. Kung napuyat ka sa taong 8, so na yun. Hindi gagana yung kapatid mo. Kung napuyat ka sa Dota, sa paglalaro ng games, Mobile Legends, no po? I want you to understand that God is grace. Meron siyang grace. Kaya niya ibigay yung grace na kaya niyang ibigay sa'yo. At wala mong maaaring umangal doon kasi siyang God. Amen? The Bible says, for the wages of sin is death. Introan tayo nung song na kinanta sila. Tingnan nyo, ang sabi ng Bible ganito. For the wages of sin is death. Tandaan nyo, Jesus paid the price of your sin. Tama? Binayaran ng Panginoon yung kasalanan natin. Dahil bayad na ang kasalanan mo, no po? The sentence was given. He bore the sins at the cross. Tama? Your sin and my sin has been punished. The punishment has been taken. The verdict has been rendered. The sentence has been given. Kinuha na lahat ni Lord. Ano na lang natitira? Yung grace niya sa'yo. Wala ka nang gagawin kasi bayad na. Amen. Tama? I-maintain mo na lang yung salvation na ibinigay ng Diyos sa'yo. You need to maintain salvation. You need to work out your salvation. Salvation is free. Listen. Salvation is free. But maintaining it is costly. I-maintain mo yun by His grace sa buhay mo. Not by legalistic way. You need to enjoy your relationship with God. Otherwise, hindi ka mag-enjoy dito sa buhay na ito kapag very legalistic ang relationship mo sa Kanya. Yes. Kailangan yung relationship mo is bound by love. That you know He has a grace in each and every one of us. Tama? But again, before I close, don't abuse grace na binibigay ng Panginoon. Don't abuse. God is gracious. Pero hindi natin kailangan abuse, mga kapatid. Tama? So yung pong merit, yung pong earning relationship, wala na. Wala na pong power yun because bayad na lahat eh. At tandaan nyo palagi, when you were still sinners, God died for us. Amen. Namatay ang Diyos sa atin, nung tayo makasalanan pa. Yun ang love. Hindi niya hinintay na purihin mo siya sa buhay niya. Sa buhay mo, hindi niya hinintay na kilalanin mo siya before He died on the cross. 2,000 years ago, He did it in advance while you and me are still sinners. Right? So everything is being paid by Jesus. All you need to do is just enjoy your relationship with Him while still last. Tama? Can you understand? I know before we worship God, I was very blessed to prepare this message. Alam niyo bakit? Last week, different pastors from Abu Dhabi and Dubai are calling me, asking for what is happening here in Mario to tell with us. Kasi po talaga naghihigpit na ang gobyerno ng UAE. So sabi ko, wala pa naman. Until Pastor Walter called me from Jera Empire. At dahil sinabihan na rin sila sa hotel, kung saan sila sa service, na wala na silang service until November end. Meaning, meron po talaga ginagawa yung gobyerno. Nasabihan po ako ng WPCI last week na yung DCD office ng Dubai in-extend sa Abu Dhabi. Kaya po napakaganda itong message to for me. You know why? Because alam niyo po ba na tumawag ang Mario Hotel sa akin kahapon? At ang sabi, they're trying to apply another tourism permit for us for December. And they denied it. Kasi po yung DCD authority nandito sa Abu Dhabi.
Sabi ko, paano kung gagawin namin? Marami po mga church pinatigil na rito. Ewan ko, narinig din yan. Wala na po simbahan. Tapos ng service sila. Now, sabi po ng pastor, sa Musapa, yung tiga-All Nation, Every Nation, sila rin pinatigil na. Now, kanina po, nung nakusok ko ni Mario Tatela, sabi sa akin, pastor, ang isang requirements po na kailangan nila is, kumuraw po ka muna kayo ng NOC sa DCD office. Nakalimutan ko yung meaning DCD. Pero po, pupuntahan ko yon sa Sunday morning. Kasi po, ang permit natin dito hanggang next week, 29. December po, hindi tayo pwede rito. Kasi requirements ng gobyerno na lahat ng churches pupunta po sa DCD to get permit. Eh, pastor, di ba may permit tayo sa tourism? Oo nga. Kinontak ang tourism at sinabi, before you issue any permit to any churches, tell them to go with us first. So, requirements talaga. So, meron po tayo isang Friday next week. But the good news is, with the grace of God, yung good news, ito pong year na to, alam nyo, naka-acquire tayo through online ng documents, right? Actually po, yung documents na yon, ako na lang hinihintay. Pwede mo pong i-apply yun as a press visa. Kasi po, sabi ng hotel, kailangan daw full-time at press visa ang pastor bago bigyan ng discipline. I'll tell you something. Hindi po ako korte nito eh. Yung ginawa ni Lord sa atin, pinirman niya tayo before this day. Kung maalala ninyo, pinirman niya tayo before this day. Alam niyo po kung wala akong documents na yun, wala, sarado na tayo. I-apply ko po yun. Maaari siguro, hindi ko pa alam mangyayari, but Sunday, sabi po ni Pastor Walter sa akin, ang requirements daw, yung requirements na hawak namin. Other churches has called me about it. Sabi ko, wala na po gumagawa dyan. Kasi po, inalok namin kayo, hindi po kayo naniwala. Ang kausapin niyo po, si Bishop Mel, yung humahawak po sa amin. Si Bishop Mel po, kinausap po kahapon. May meeting sila tonight. At sabi po sa akin, Pastor, ikaw lang yung hinihintay namin. Ikaw lang. Matagal na dapat na-apply yung visa mo, ikaw lang hinihintay namin. So kami po ni Pastor Grace kasi wala pong budget. Sabi namin, tapusin na lang yung February. Kasi po yung visa ko ngayon hanggang February pa. Kaya nasabi po ni Bishop Mel sa akin, magmi-meeting sila tonight, pero po secure na ako. Pwede na akong bisahan talaga. Kaya pag-meetingan lang nila ngayon, kung ano yung gagawin, kasi nga tumawag ako sa kanila na pinagtitigil na ako dito. So what we will do is, on Sunday, kami po ni Pastor Walter, pupunta kami roon sa DCD office at aalamin namin yung lahat ng requirements, i-ready na namin kung sakasali. So kung sakasali man mga kapatid, at the requirements talagang yun, that's what they said, it was as what Bishop Mel told me. Ang gagawin natin, i-apply ko na yun. Para po makasigurado tayo na tayo po magtutuloy. Siguro po may chances na December, first week o second week ng December, maaaring wala muna tayong service. Maaari yun siguro, kasi hindi naman ganun kabilis yung pagpaprocess, tama? Pero po gusto ko sabihin sa inyo, the good thing in our vision, meron tayong cell groups. Maaaring wala tayong Friday dito. Maaaring wala tayong Friday dito, ng December 1st Friday or second Friday, hanggang inaayos yung paper. Pero kung maganda rito, may cell groups tayo. Amen. The cell will continue even though wala tayo rito. Lahat ng cell leader, i-meet ko yan, magbababa ako ng message at ibababa nila sa inyo. Are you getting it? Ganun po talaga yung nangyari sa Book of Acts. Bukod sa temple courts, meron pong house to house. Because hinahanap sila ng mga Roman soldier. Remember? Yung mga disciples ni Lord. Kaya po nag-house to house sila, breaking of bread, and continue to do what Jesus has told them to do. Yun po yung kagandahan kapag meron tayong cell group. Lahat ng cell group mag-meet pa rin. Pero kung isa maganda rito, yung pong ginawa ni Lord, kinreport tayo before the day. Yung po yung maganda, kasi po mga kapatid, isipin nyo, kung walang ganon, saan tayo? Wala na, sarado na tayo, because nag-impit na sila. Pero isang chance, ano yun? May affiliate ka sa ibang church. Ibig sabihin, yung pastor na ako full time sa ibang church, sasama tayo sa kanila. Eh bakit naman natin gagawin yun kung may cell group naman tayo? Tama?
So praise God po, napakabuti ng Panginoon. Because of His grace, He prepared us. Amen? Lahat ng documents ko na hawak is authenticated document of foreign affairs dito. Talaga ipapasa na lang. At isa pa, kaya po natagalan kasi po yung passport ko na-renew ko kasi po expired na. So nakuha ko na po yung passport ko last week. So talaga po ready tayo. Ang ano ko lang dito, baka po madelay tayo ng 2 linggo by December. Next Friday, nandito pa rin tayo. Okay? Pero kung may development yan for sure. Next Friday, nandito pa rin tayo, December 29. Diretso pa rin tayo. But this week, simula Sunday hanggang 29, for sure may gagawin na tayo. Para po may present natin. Now, this is the good news. Another good news. Kapag po tayo, press visa na, papasok tayo sa Evangelical Church. Hindi na dito. Oo, hindi na dito. Kapag po tayo pumasok sa Evangelical Church, nakakaipon na tayo ng pampatayo ng building. Kasi po kung 4,250 daw, for sure, siguro 1 to lang 1 time na this Friday. Diba? Ay, Evangelical Church, kasi lahat po ng naka-priest visa, kailangan pumasok sa Evangelical Church. Kaya po lahat ng church daw pinalabas kapag hindi ka naka-priest visa. Halimbawa, si pastor, engineer, empleyado niya sa company, hindi priest visa, labas siya. Kaya po ang dami mga church daw na pinalabas. Kapag naayos yung visa natin, papasok tayo doon. And LRC will be untouchable with the law. Tama? Kasi, prepare tayo ni Lord eh. Meron po tayong documents na hawak, yun po yung maganda roon. So, i-advise ko lahat sa leader para po malaman nyo kung ano mangyayari. But for the meantime, this 29, dito ulit tayo. Friday morning ulit. Okay? And then, babalitaan ko kayo kung ano mangyayari. Gusto ko po, yung mga leaders natin nagpa-fasting, habang nagpa-fasting kayo, isama niyo po yung prayer na yan. Na maaprubahan, maging maayos lahat. At kung hindi ba kayo nagpa-fasting, mga kapatid, each of you, na regular attendee na LRC, come on, please, isama niyo sa prayer niyo. Na protektahan tayo ni Lord, na ayusin niyo lahat. At ang the best dito, mga kapatid, pagpasok natin sa Evangelical, maganda rin po yun. Kumbaga, mura lang yung mabayaran natin doon, hindi ganito kamahal. Kaya nga yung Marriott, lungkot na lungkot, kapalik sa salita. Kasi iba lang mawawala talaga sa kanila. Kapag pinatigil yung simbahan ko. So kapag kasi priest visa ka na, hindi na pwede dito. Sa loob ka talaga mag-church. At yun the best. Nandun tayo sa loob compound ng Evangelical Church. Amen? Yun po yung pinag-pray natin matagal na. Actually, we tried it many times na makapasok doon. Pero kung hindi tayo binigyan ng chance kasi puno na. Pero ngayon, dahil pinalabas sila, ang pwede lang pumasok, yung mga naka-full-time na church, doon tayo papasok. So let's pray, let's claim to God na ibigay na tuloy-tuloy yung grace niya sa atin. Do you believe that God is gracious? Yes, He is. Napaka-gracious po ng Panginoon. Amen? So can you close your eyes, please? Come on, close your eyes, brother. Father in heaven, this morning, sama-sama ka namin pasasalamatan because of what you have done. Thank you, Lord. Because of your goodness, of your faithfulness, because of your grace in each and every one of us. Father, I'm so thankful na tunay, Panginoon, because ginagawa namin yung gustuhan nyo, because kayo po talaga itinataas namin sa church nito. Dahil kayo lang, Panginoon, wala na po iba pa. You have given us a chance to move forward and to stay dito po sa aming ginagawang pagsisilbi sa inyo. Panginoon, I really pray na protection ninyo ay maraming simbahan, Panginoon. Hindi lang kami, pero po marami pang church sa paligid, Lord God. Alam namin, Lord, na itong ginagawa ng UAE is to centralize everything. But Lord God, dahil po sa kakulangan ng mga papeles ng simbahan, Lord, nagkakaroon po ng ganitong mga problema. And I pray, Lord, that your grace be with us sa mga simbahan ninyo, Panginoon, sa mga pastors ninyo na naghahanap, Lord God, ng pagkakataon, Lord, na magpatuloy. Lord, let your grace fall also in every one of us. At sa mga kapatid ko na nandito sa loob ng simbahan, Lord God, sa mensahe nyo ngayon sa aming Panginoon, I pray, Lord, na mabago yung relationship nila sa inyo. Na magsilbi sila because of love relationship and not in legalistic way. And thank you so much tonight, Father. This morning, Father. Thank you, Jesus. We'll continue to bless your name. We'll continue to worship you right now. And as we worship you,
I pray that you will change the heartbeat of everyone. That our relationship should be based on love and not about what we can do or what will you do with us. Thank you, Lord, for this morning. Salamat po, Panginoon. We worship your name. We glorify your name. In Jesus' name we pray. Amen. Let's worship him. Everybody, worship him like you never did before. Thank you. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Father, for this morning. We worship your name, Lord.